Ang bawat reklamo may katapat na solusyon. Ito ang itimbre mo kay Tulfo. Tuwing New Year, nararanasan natin ang mausok at mabawang paligid dahil sa dami ng paputok. Pero sa barangay Karuhatan, Valenzuela, araw-araw mausok sa kanilang lugar. Ito ay dahil daw sa isang recycling plant doon na nagsusunog umano ng mga plastic na mabaho at talagang perwisyo sa mga residente. Inireklamo na raw nila ito sa barangay pero tuloy pa rin daw ang operasyon ng planta. Itimbre mo, Romel Lopez. Rabi, sa itimbre mo ngayong araw, narito tayo sa Karuhatan, Valenzuela, kung saan nila mga kapatid natin nagreklamo saan nila hindi na nila matiis na nakasusulasok na amoy na binubuga ng dalawang pabrika dito na nagre-recycle nga ng plastic. Kami nga rito, no, Rapi, medyo nahihirap-hirapan ang huminga dahil talagang medyo matindi yung amoy. At sabi nga ng mga residente na nagre-reklamo sa atin, matagal na raw yung operasyon ng dalawang nasabing planta rito. Ito yung JITC at ito yung Top Line Plastic Manufacturing Corporation. Ang problema daw, pati yung mga anak nila nagkakahika at asma na. Pakinggan natin yung reklamo ng isa nating kapatid na si Kuya Bong. Ano namang epekto sa inyo bilang yung mga nadadaanan, nakapekto, nakakaamoy? Masakit sa dibdib, tsaka yung continuous na pag-singot mo nun, magkakasakit ka sa, sa baga. Doon sa mga anak nyo, ayos naman. Ayun, may asthma na nga yung isa. Yung neighbor ko, nakausap nila, nireklamo talaga yan. Pinuntahan ng environmental police ba tawag doon. Tapos, after ilang days lang, operation ulit sila. Rabi, no, sa katuluyan niya, makikita natin dito sa likod, no? Ito yung mga nakatambak pa na plastic na nilay nire-recycle daw dito sa planta. Nakausap naman natin yung tawag dito, isa sa manager na tumatayo rito sa Top Line, kung saan niya sabi nila, hintayin na lang daw natin yung kanilang bossing at pwede naman silang tawagan anumang oras. Kaya lang, sabi nila, wala naman daw naapektuhan doon sa kanilang ginagawang operasyon at normal lang daw na talagang may amoy dahil nagsusunog sila ng plastic. Kaya lang, Rapi, hindi naman ito matiis na nga nung mga residente na nagrereklamo. Kaya ano ba yung aksyon at solusyon na maaari nating ipaabot doon sa ating mga kapatid na nagrereklamo dito sa dalawang plastic manufacturing o recycling plant dito sa Karuhatan, Valenzuela. Rafi? Okay, para aksyonan ang problemang ito, makausap po natin si Engineer Romel Ponde Vida mula sa City Environment Office ng Valenzuela City Hall. Magandang umaga po, Engineer. Yes, sir. Good morning din po. Okay, una-una, bagong lahat. Tama po bang zoning nung dalawang kumpanyang inireklamo po na sa loob ng isang residential area, nangangalakal sila, sir? Actually, with regarding po sa zoning, iyan po ang problema namin ngayon, no? Kasi a long time ago talagang kumbaga sa matagal na either nakatayo na yung company, tapos nagtayo na residente or vice versa. Okay. That's the reason why supposedly dapat coexistent na sila ngayon. Okay. So meaning, kung may problema sa environmental concern ang isang company, they should do something para maano yung problema. Okay, talking about doing something, they did something, sir. Kasi recently, may pumunta ng mga taga City Hall, Environmental Police, sabi ng complainant, nagsara pansamantala, pero after a few days, nagbukas ulit. Aba, bakit po? Actually, on that inspection, we were not aware, or rather, my office is not aware, because environmental police is on a different unit, no? Okay. But right, I have already sent a team, my team, to verify the incident, no? Para at least malaman natin talagang there is a veracity doon sa report, then definitely I will close down the company. Okay, so sa ngayon po, anong balak niyong gawin, engineer, sir? Mag-ocular inspection po kami ngayon. After that, ano po mangyayari, sir? After nun, kung there's a truth doon sa complaint na nag-ano siya ng pupulyot ng air, we will close down the company. Well, you should really close the company kasi po, ang dami ng mga nagkakasakit, nagkakaroon ng Hika TV. Maawa naman po kayo sa mga residente, sir. Kung mas maganda po siguro, yan pong kumpanyang yan, saan po bang bahay ni Mayor? Itabi po sa bahay ni Mayor para malanghap ni Mayor yung usok ng mga yan. At pagkatapos, hikain si Mayor, pagkatapos lahat kayo bubugbugin ni Mayor. Ano po? Hindi naman po siguro. Ba't maganda kasi po sa, idiniretso na kagad sa opisina ko yung reklamo. Para at least na-action na po kagad. Sir, meron lang po akong concern dito. Sabi niyo pupuntahan niyo. Ano po? At alam ko naman po kayo talagang may isang salita. Gagawin niyo po yun. At pagkatapos po, magre-recommenda po kayo na stop muna yung kumpanya. Pero parang meron po akong nakikitang mangyayari, sir, na magbubukas ulit yan eh.
Hindi, kasi po, ganito po yun, no? Kasi Sa sir, amin kasi baka po- merong... Kasi sir, bakit ka mo bubukas ulit yan? Oo. Nangyari na in the past baka may maabutan dyan ng envelope. Hindi po naman mangyayari sa amin yun. Ganun Talagang ba? kami po there's a direct violation ng Philippine Clean Air Act. Talaga pong sinashutdown namin yan. Okay, so sir, isa na lang po. So sabi niyo shutdown nyo. Kapag yan po'y na-shutdown nyo po at napasara, kami po'y matutuwa, lalo yung mga residente dyan, ano? However, Opo. kapag yan po'y bubukas, after a few days, sasabihin po namin kayo nabigyan ng envelope. Fair enough? Ay, hindi po mangyayari siguro yun. Kaya nga, fair enough, sir, ha? Kapag yan ay Opo. bumukas ulit after a few days, ibig sabihin, nabigyan po kayo ng envelope, okay lang. Hindi, Nasabihin yan. Ano po? So, ang gusto ko lang mong mangyari, sir, na pag nasara yan, sara na forever, lumipat na sila sa ibang lugar. Yun po ang gusto kong mangyari. Okay? Sige po, titingnan po natin, no? At Sige po. basta ina-assure ko, if there is a truth doon sa complaint, sasar po natin yung kumpanyang yun. Next week po, babalikan namin yan. Ireklamo Yes, yan. sir. At alamin Wala namin po kung problema, talagang sir. pinunta nyo. Okay, sige Yeah po. po. Salamat po, engineer. Salamat din po, sir. Magandang araw po, sir. Okay, magandang araw din po. Para sa inyo mga reklamo, suggestion sa amin, ipadala po ninyo ito sa itimbre mo kay tulfo@gmail.com o mag-text sa 0949-616-064. Balikan natin ang iba pang balita sa lansangan. Kamot ulo ngayon ang may-ari ng isang mini grocery matapos tupukin ng apoy ang kanyang mga paninda kagabi sa QC. Nagbabalita si Michelle Midiana. Pasado alas 3 ng madaling araw nang tupukin ng apoy ang grocery na ito sa Galas, Quezon City. Mabuti na lang at hindi kumalat ang apoy dahil may firewall sa tindahan. Pagkatapos ng halos isang oras, tuluyan ang napatay ang sunog. Sabi daw nila galing daw sa babae yung sunog. Wala namang nasaktan sa insidente. Hindi pa matiyak ang halaga ng mga ari-arian at panindang natupok. Inaalam pa rin ng mga bumbero ang sanhi ng sunog pero malaki ang posibilidad na dahil ito sa faulty electrical wiring. Dito nakikita natin, Alinsli, ito yung pinaka-focal point, itong sentro nitong naturang palengke. Pero ang may-ari ng tindahan, problemado lalo't magpapasko pa naman. Wala na raw kasing pakikinabangan sa kanilang paninda. Ang masaklap pa, hindi na nila ito mababawi pa dahil 5 beses na raw na-deny ang aplikasyon nila sa mga insurance company dahil sa lokasyon ng kanilang tindahan. Michelle Mediana, News 5. Mukhang napaaga ang selebrasyon ng bagong taon ng isang Indian national na nagpaputok sa Maynila. Ang problema, isang waitress sa bar ang muntik mapahamak dahil sa kanyang trip. Nagbabalita si James Beltran. Or dahil nakaskirt ako, gaganunin yung mga babae. Siguro, wag silang bastos. Wag silang manggaganon. Pinipigilan magalit ang waitress ng bar na si Maris Mutok nang makaharap ang Iranian national na si Milad Hobalaiks. Bukod daw sa kahiyan, muntik na siyang masugatan matapos ang hagisan ng paputok ng grupo ni Hobalaiks habang naghihintay siya ng customer sa pinagtatrabaho ang bar. May napansin akong isa sa kanila, nagtapon ng, hindi ko alam kung ano yun. Tapos bigla, may sumabog na. Doon ko nalaman na paputok pala yung tinapon nila sa likod ko. Bago sila lumayo, hintay mo nilang pumutok. Pagkaputok, yung isa, nakita ko, talagang tumawa siya ng malaki. Tuwan-tuwa siya sa nakita niya. Tapos, yung nagtapon. Tapos, lumakad na silang dire-diretso. Wala namang nasaktan sa insidente, pero napag-alamang ng biktima rin pala ang Iranian ng isa pang customer na ibang bar sa lugar. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect, pero ang kasama niya, umaming ang kasama nga ang nagtapon ng paputok. Everybody do this thing on the ladies, it's stupid. Naharap sa kaso unjust fixation at alarm and scandal ang suspect. James Beltran, News 5. Patay ang isang lalaki sa Malabon matapos umano siyang balikan at tagain ng nakaalitang kapitbahay. Nagbabalita si Jay De Castro. Nakabulagta na ang bangkay ni Arman Sega ng datnan ng kanyang anak sa barangay Katmon, Malabon kagabi. Niresbakan daw at pinagtataga si Sega ng grupo ng suspect na si Jason Villarojo. Ang anak ni Sega na si Cheryl, hindi matanggap ang pangyayari. Pinaikutan yung bahay na pinagbabato. Kami lang na anak ko yung nasa loob ng bahay, pati yung pamangking ko. Nagtago kami sa gilid ng kortina namin. Kwento ni Cheryl, nagkaroon daw ng alitan ng kanyang tatay at ang suspect kamakailan, kaya ito nang gulo sa kanila. Sa damuhang ito, nagtatago ang biktima. Pero nung nakita niyang sinisira na ang kanyang bahay ng mga suspect, lumantad ito at doon na siya binanatan ng mga suspect. Kusa namang sumuko sa mga otoridad ang suspect, pero itinanggi niyang siya ang pumatay sa biktima. Siya pa nga raw nataga dahil napagtripan siya nito. Nakaipo ako sa trabaho.
Yung pagtatrabaho po ako, paandar ako. Ako po mag-isa. Yung pagdaan ko po sa may tambak, gila na lang po ako inita. Desidido ang pamilya ng biktima na sampahan ng kasong murder ang suspect habang pinaghahanap ang iba pa niyang kasabwat. Jade De Castro, News 5. Narito na ang kwenta ng mga tanong na may kwenta at may kwento ang kasagutan.